tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding babalang inilabas ng mga internasyonal na tagamasid hinggil sa lumalalang krisis sa Myanmar. Ayon sa pinakahuling ulat, lalo pang pinaigting ng militar ng Myanmar ang mararahas nitong pag-atake laban sa mga sibilyan simula nang maupo ang bagong administrasyon sa bansa. Ang marahas na hakbang na ito ay nagaganap sa kabila ng aktibong diplomatikong pagsisikap ng mga karatig bansa sa rehiyon upang maibalik ang kapayapaan sa lalong madaling panahon. Ayon sa detalyadong ulat ng Armed Conflict Location Event Data Project o ACLED, ang malawakang paglala ng karahasan ay direktang resulta ng mga bagong taktikang ipinatutupad ng bagong pinuno ng militar ng Myanmar. Ang bagong pinunong ito ay formal na naupo sa pwesto noong huling bahagi ng Marso habang naghahanda naman ang kaniyang hinalinhan na maging pangulo ng bansa sa ilalim ng bagong sistema ng pamamahala ng hunta. Sa pagbabagong ito sa estruktura ng pamunuan ng militar, lalo pang nalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga ordinaryong mamamayan. Inihayag ng ACLED na simula ng muling ayusin ng naghaharing junta ang estruktura ng pamunuan ng militar noong nakaraang Marso, ang mga sibilyan ay naging biktima ng mas malupit na panunupil at mas pinaigting na kampanya ng pambobomba gamit ang mga eroplanong pandigma sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bahagi ng mga bagong taktikang militar na ito ang regular na pagpapadala ng mga espesyal na pangkat na binubuo ng 2 hanggang 5 eroplanong pandigma. Ang mga eroplanong ito ay nagsasagawa ng tuloy-tuloy at walang humpay na pag-atake mula sa himpapawid laban sa mga partikular na target. Ang ganitong uri na makabagong pagsalakay ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa mga pamayanan at nag-iwan ng matinding takot at trauma sa mga residente roon. Upang makuha ang panig ng pamahalaang militar, sinubukan ng ahensiyang Reuters na makipag-ugnayan sa tagapagsalita ng pamahalaan ng Myanmar para sa isang pahayag. Gayunpaman, hindi agad tumugon ng opisyal sa mga katanungan hinggil sa lumalalang karahasan. Ang kawalan ng tugon na ito ay nagaganap sa gitna ng dumaraming ebidensiya ng mga pag-atake na nakalap mula sa iba't ibang lokal at internasyonal na grupo. Ang mga datos na ginamit ng ACLED sa pagsusuri nito ay nagmula sa mga ulat ng media, mga lokal na katuwang sa Myanmar, pati na rin sa mga ulat mula sa United Nations. Kasama rin dito ang mga dokumento mula sa mga internasyonal na grupong taga-subaybay at mga lokal na organisasyon para sa karapatang pantao na patuloy na nagtatala ng mga paglabag sa gitna ng matinding panganib at banta sa kanilang buhay. Kung babalikan ang kasaysayan ng labanan, dumaan ang Myanmar sa matinding kaguluhan matapos patalsikin ng militar ang halal na pamahalaan ni Aung San Suu Kyi noong Pebrero ng taong 2021. Ang kudetang ito ang naging mitsa ng isang malawakang digmaang sibil na kumitil na sa buhay ng humigit kumulang 100,000 katao at nagdulot ng sapilitang paglikas ng milyon-milyong mamamayan. Ilang araw bago formal na maupo bilang Pangulo kasunod ng isang halalang nagbawal sa karamihan ng mga partido ng oposisyon, hinirang ni Min Aung Hlaing si Ye Win-oo bilang bagong punong commander ng militar. Si Ye Win-oo ay matagal ng tapat na tagasunod at dating pinuno ng paniniktik na ngayon ay siyang nangunguna sa mararahas na operasyong militar laban sa mga puwersang lumalaban sa hunta. Sa ilalim ng pamumuno ni Ye Win-oo, muling naglunsad ang militar na mga agresibong opensiba sa ilang rehiyon sa hangganan. Kabilang dito ang mga estratehikong lugar na may mahahalagang deposito ng mga mineral na rare earth at iba pang pangunahing ruta ng kalakalan. Ang pagkontrol sa mga yamang mineral at rutang ito ay nakikita ng mga eksperto bilang paraan ng militar upang pondohan ang patuloy nitong kampanya laban sa mga sibilyan. Ayon pa sa pagsusuri ng ACLED, malabong makaranas ng kapayapaan o ginhawa ang mga sibilyan sa malapit na hinaharap sa ilalim ng kasalukuyang rehimen. Ito ay dahil nakatuon ang hunta sa pagpapatatag ng kontrol nito sa kapangyarihan matapos ang transisyon ng pinuno ng kudeta na si Min Aung Hlaing mula sa pagiging punong commander ng militar tungo sa pagiging sibilyang pangulo noong Abril ng taong ito. Ang mga pag-atake sa mga sibilyan ay dumarami at patuloy na tumitindi simula ng opisyal na maging pangulo si Min Aung Hlaing. Ang transisyong ito na dumaan sa isang halalang binalangkas at kinontrol mismo ng militar ay hindi nagdala ng katatagan. Sa halip lalo nitong pinalala ang kalagayan ng mga mamamayang naiipit sa gitna ng labanan sa pagitan ng makapangyarihang militar at ng mga lokal na rebeldeng grupo.
Sa unang kalahati ng taong 2026, naitala ng ACLED ang mahigit 100 insidente ng malawakang pagpatay sa bansa. Ang mga malagim na insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 450 sibilyan. Halos 40% ng mga pagpatay na ito ay naganap sa gitnang tuyong sona ng Myanmar na kilala bilang rehiyon ng Anyar. Noong Mayo, daan-daang tropa ng hunta ang sumalakay sa mga bahagi ng bayan ng Maitchay na matatagpuan sa kabilang panig ng ilog mula sa mga makasaysayang templo ng Bagan. Ayon sa tatlong lokal na residenteng nakausap ng Reuters, ang pagsalakay na ito ay nagresulta sa brutal na pagpatay sa hindi bababa sa 40 katao, kabilang ang mga walang kalaban-labang matatanda at mga inosenteng kabataan sa lugar. Inilarawan ng 35 taong gulang na residenteng si Ye Naung ang matinding karahasang kanilang naranasan sa kamay ng mga sundalo. Ayon sa kanya, humigit kumulang 700 sundalo ang pumasok sa kanilang bayan sa pilitang kinuha ang mga ari-arian ng mga mamamayan at pagkatapos ay walang awang binugbog at pinatay ang mga residente. Bagaman hindi nakumpirma ng Reuters nang hiwalay ang buong detalye ng insidente sa Maitchay, ang pangyayaring ito ay bahagi na ng opisyal na database ng ACLED. Ang ulat ay naglalaman ng hindi bababa sa 5 kumpirmadong nasawi. Malawakan din itong ibinalita ng mga lokal na mamamahayag na patuloy na sumusubaybay at nag-uulat ng mga paglabag sa karapatang pantao sa kabila ng panganib. Binigyang diin ng ACLED na ang mga taktikang ipinakikita ng militar ngayong taon ay nagpapakita lamang ng nagbabagong anyo ng panunupil sa mga sibilyan sa halip na anumang tunay na pagbawas sa kalupitan nito. Ibig sabihin, kahit nagbago ang pamunuan at nagkaroon ng formal na transisyon sa pamahalaan, ang karahasan laban sa sarili nitong mga mamamayan ay nananatiling pangunahing instrumento ng hunta upang manatili sa kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang nagaganap na transisyong pampolitika sa Myanmar ay nagbunga rin ng sunod-sunod na diplomatikong aktibidad sa rehiyon. Kamakailan lamang naglakbay si Min Aung Hlaing sa mga pangunahing karatig bansa tulad ng India at China. Ang mga pagbisitang ito ay malinaw na bahagi ng kaniyang pagsisikap na makakuha ng suporta, tulong at pagkilala mula sa ilan sa pinakamakapangyarihang bansa sa Asya. Bukod dito, mayroon ding mga paunang hakbang para sa muling pakikipag-ugnayan sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Matatanda ang ipinagbawal ng rehiyonal na samahan ang pagdalo ng mga namumunong general ng Myanmar sa mga summit nito matapos ang naganap na kudeta. Ang muling pakikipag-usap na ito ay naglalayong makahanap ng solusyon ngunit nananatili itong mahirap dahil sa patuloy na karahasan. Nakatakdang magsagawa ng opisyal na pagbisita si Min Aung Hlaing sa Thailand sa darating na ika-6 hanggang ika-7 araw ng Agosto. Ang pagbisitang ito ay bahagi ng kanyang patuloy na kampanya upang palakasin ang opisyal na pagkilala sa kanya bilang pinuno ng bansa sa harap ng pandaigdigang komunidad sa kabila ng patuloy na pagtuligsa at mga parusang ipinataw ng maraming bansa sa kanluran. Sa kabuuan, habang abala ang pamahalaang militar sa mga diplomatikong paglalakbay upang makakuha ng internasyonal na pagkilala at lehitimisasyon, nananatiling lubhang mapanganib ang sitwasyon ng mga mamamayan sa Myanmar. Ang malaking agwat sa pagitan ng mga diplomatikong usapan at ng malupit na katotohanan sa mismong lugar ng labanan ay nagpapakita na tila malayo pa ring makamit ang tunay na kapayapaan para sa mga sibilyan. Isang matinding banta sa pandaigdigang ekonomiya ang muling umuusbong matapos ideklara ng rebeldeng grupong Houthi sa Yemen ang isang maritime blockade laban sa Saudi Arabia. Ang hakbang na ito ay nagdudulot ng matinding pangamba dahil sa posibilidad ng mabilis na pagtaas ng presyo ng langis at malubhang pagkaantala sa pandaigdigang kalakalan, partikular na sa estratehikong ruta ng Red Sea na dinaraanan ng milyon-milyong bariles ng langis araw-araw patungo sa iba't ibang bansa. Ayon sa opisyal na pahayag ng Houthi noong ika-20 ng Hulyo, ang pagpapatupad ng blockade ay tugon sa naging hakbang ng Saudi Arabia na harangan ang kanilang mga daungan at paliparan, pati na rin sa kamakailang pambobomba sa paliparan ng Sanaa. Sa ilalim ng prinsipyo ng pagganti, idineklara nilang agad na magkakabisa ang pagbabawal sa lahat ng sasakyang pandagat na may kaugnayan sa Saudi Arabia na dumaan sa mga teritoryong kontrolado nila. Ang Houthi ay isang armadong grupo sa Yemen na bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance at hayagang sinusuportahan ng Iran. Sila ang kasalukuyang kumokontrol sa kabisera ng Yemen na Sanaa at sa malawak na bahagi ng hilagang kanlurang rehiyon ng bansa. Matagal na nilang nilalabanan ng pamahalaang kinikilala ng pandaigdigang komunidad at ang koalisyong militar na pinamumunuan ng Saudi Arabia.
Bagamat hindi pa ganap na malinaw kung paano ipatutupad ng Houthi ang blockade na ito, kontrolado nila ang estratehikong Bab el-Mandeb Strait. Ang kipot na ito ang nag-uugnay sa Red Sea at Gulf of Aden at nagsisilbing pangunahing daanan ng mga barkong pangkargamento. Bago pa man ang deklarasyong ito, nagsagawa na sila rito ng mga pag-atake gamit ang mga misay laban sa mga komersyal na barko bilang bahagi ng kanilang pakikibaka. Nagbabala ang mga eksperto sa enerhiya na kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Houthi at tuluyang maparalisa ang Bab el-Mandeb, maaari nitong itulak ang presyo ng langis sa mga antas na hindi pa nakikita sa nakalipas na mga taon. Ayon kay Richard Bronze ng Energy Aspect, sapat na ang banta ng blockade upang magdulot ng matinding pangamba sa merkado at mabilis na pagtaas ng presyo ng krudo sa buong mundo. Upang maunawaan ang kahalagahan ng rutang ito ayon sa datos ng US Energy Information Administration, humigit kumulang 4 na bilyong bariles ng krudo at iba pang produktong petrolyo ang dumaan sa Bab el-Mandeb noong taong 2024, katumbas ito ng 5% ng kabuang supply ng langis sa buong mundo, kaya ang anumang aberya rito ay may direktang epekto sa presyo ng petrolyo. Hindi lamang langis ang nakasalalay sa kaligtasan ng kipot na ito. Ang Bab el-Mandeb ay isa ring kritikal na daanan para sa liquefied natural gas o LNG, mga chemical at iba pang mahahalagang kargamento sa pagitan ng gitnang silangan, Europa at Asia. Ang paghinto ng trapiko sa rutang ito ay tiyak na magdudulot ng matinding krisis sa supply ng enerhiya at mga hilaw na materyales na kailangan ng mga pangunahing industriya sa buong mundo. Lalo pang naging sensitibo ang sitwasyon sa Red Sea matapos ang mga tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran na nagdulot ng kaguluhan sa Strait of Hormuz. Ang Hormuz ay itinuturing na pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo, kung saan dumaraan ang humigit kumulang 20% ng pandaigdigang supply ng krudo. Dahil sa panganib doon, napilitan ang Saudi Arabia na maghanap ng alternatibong ruta para sa iniluluwas nitong langis. Upang maiwasan ang panganib sa Hormuz, inilipat ng Saudi Arabia ang malaking bahagi ng kanilang langis sa pamamagitan ng mga pipeline patungo sa kanlurang bahagi ng bansa, partikular sa daungan ng Yanbu sa tabi ng Red Sea. Ang estratehiyang ito ay naglalayong mapanatili ang kanilang kakayahang magluwas ng langis nang ligtas ng hindi dumaraan sa mapanganib na katubigan malapit sa Iran. Ayon sa datos ng Kepler, nagluwas ang Saudi Arabia ng karaniwang mahigit 4 na milyong bariles ng krudo at gasolina bawat araw mula sa daungan ng Yanbu simula noong Abril. Humigit kumulang 70% nito ang ipinapadala sa Asia sa pamamagitan ng Bab el-Mandeb. Ipinapakita nito kung gaano nakadepende ang bansa sa malayang paglalayag sa Red Sea para sa pambansang kita at ekonomiya nito sa pangkalahatan. Dahil dito, ang deklarasyon ng Houthi na harangan ang Bab el-Mandeb ay maaring magkaroon ng pinakamabilis at pinakamatinding epekto sa ekonomiya ng Saudi Arabia. Ayon sa mga analyst, ang mga refinery sa Asia na umaasa sa krudo mula sa Yanbu ay nahaharap sa seryosong banta ng pagkaantala ng supply na maaaring magdulot ng kakulangan at pagtaas ng presyo ng gasolina sa mga lokal na merkado sa mga darating na linggo. Kung tuluyang hindi madaanan ang rutang ito, mapipilitan ng mga barkong nagdadala ng langis na maglayag paikot sa Cape of Good Hope sa katimugang bahagi ng Africa. Ang rutang ito ay nagdaragdag ng halos 1 buwan sa biyahe ng mga barko. Hindi lamang nito pinatataas ang gasto sa transportasyon, kundi nagdudulot din ito ng matinding kakulangan sa mga barkong magagamit para sa pandaigdigang kalakalan ng iba pang produkto. Mayroon ding mga limitasyon sa infrastruktura na lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Ang mga dambuhalang tanker ng langis o VLCC na may buong karga ay hindi maaaring dumaan sa Suez Canal dahil sa limitasyon sa lalim nito. Bukod dito, ang Sumed Pipeline ng Egypt na nag-uugnay sa Red Sea at Mediterranean Sea ay hindi kayang dagdagan ang kapasidad nito sa maikling panahon upang masalo ang lahat ng langis na maaantala mula sa rehiyon ng gitnang silangan. Ipinapakita ng kasaysayan na hindi kailangan tuluyang isara ang kipot upang maramdaman ang epekto nito. Ang takot pa lamang sa mga posibleng pag-atake ay sapat na upang baguhin ng mga kumpanya ng pagpapadala ang kanilang mga ruta. Mula sa halos 10%, bumaba sa 3% na lamang ang bahagi ng pandaigdigang kalakalan na dumaan sa Red Sea noong taong 2025 dahil sa panganib ng mga pag-atake. Apektado rin ang iba pang pinong produktong petrolyo tulad ng diesel at jet fuel na dinadala mula sa gitnang silangan patungong Europa. Ang tubo mula sa pagpino ng diesel sa Europa ay umakyat na sa record na antas dahil sa pangambang lalo pang lalala ang sitwasyon sa Red Sea.
Ang pagtaas na ito ay direktang mararamdaman ng mga mamimili sa pamamagitan ng mas mataas na pamasahe at presyo ng mga bilihin sa buong mundo. Nagbabala si John Paisi ng Stratas Advisors na ang epekto ng blockade ay mabilis na lalaganap sa iba pang sektor ng ekonomiya. Maaari nitong pahinain ang pandaigdigang paglago at magbunga ng resesyon o pagbagal ng ekonomiya sa maraming bansa. Kung magpapatuloy ang agresibong hakbang ng Houthi, maaaring umabot sa mahigit $120 bawat bariles ang presyo ng krudo sa madaling panahon. Nagpahayag na rin ng matinding pagkabahala ang United Nations sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Stefan Dujarric. Binigyang diin ng UN na ang Bab el-Mandeb ay isang kritikal na daanan para sa pandaigdigang komersyo at ang anumang tangkang harangan ito ay magiging isang bagong bottleneck na magpapahirap sa supply ng pagkain, gamot at iba pang mahahalagang produkto para sa sangkatauhan. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa gitnang silangan, ginagamit ng Houthi ang deklarasyong ito upang baguhin ang takbo ng politika sa rehiyon. Sa panahong ang malalaking bansang tulad ng Amerika at Saudi Arabia ay nakatuon sa banta mula sa Iran, nakikita ito ng Houthi bilang pagkakataon upang igiit ang kanilang kapangyarihan at lumikha ng bagong kasunduang pabor sa kanilang grupo sa Yemen. May ilang analyst naman ang naniniwalang maaaring maging mas madali ang pakikipagnegosasyon sa Houthi kaysa sa direktang pakikipag-usap sa Iran o Amerika. Gayunpaman, ipinapakita ng kanilang patuloy na paggamit ng dahas at pagbabanta sa mga komersyal na barko na handa nilang gamitin ang pandaigdigang ekonomiya bilang kasangkapan upang makamit ang kanilang mga layuning pampulitika at militar sa rehiyon. Sa kabilang banda, nananatiling matatag ang militar ng Saudi Arabia. Ayon kay Major General Turki Al-Malki, titiyakin nilang mananatiling ligtas at bukas ang Bab el-Mandeb para sa lahat ng barko. Nagbabala siya na ang anumang banta ng Houthi laban sa malayang paglalayag ay ituturing na isang gawaing pamimirata at haharapin ng mabilis, matindi at determinadong tugong militar mula sa koalisyon upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan